Pinagbuga ng asupre ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Batay sa huling tala ng PHIVOLCS, mahigit 5,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Kanlaon noong linggo. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng dulot yan ang hydrothermal at magmatic activities sa loob ng bulkan. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon kaya bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Sa barangay Biak na Bato, sa La Castellana, Negros Occidental, naamoy ng ilang residente ang asupre mula sa bulkan. Wala namang ashfall na na-monitor sa lugar. Nakatakdang ilikas sa mahigit 5,000 residente kung magpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Halos triple ang tinaas ng presyo ng mga gulay na galing sa Benguet. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. Claire! Igan, dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Christine na sinabayan pa o sinundan pa ng bagyong Leon, tumaas ang presyo ng karamihan sa highland vegetables gaya ng repolyo, sayote at pechay. Iniinda ng ilang negosyante sa Baguio City ang pahirapan na pagkuha ng supply ng gulay mula sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Kaya ang presyo ng karamihan sa highland vegetable halos triple ang itinaas. Ang presyo ng cabbage aabot sa 100 pesos ang kada kilo, habang ang carrots, patatas at sayote aabot sa 150 pesos ang kada kilo. Ang broccoli, nasa 200 to 300 pesos ang kada kilo, nasa 100 pesos ang kada kilo ng pechay, habang ang lettuce ay nasa 300 hanggang 400 pesos ang kada kilo. Tuloy-tuloy yung ulan at saka yung dumating na bagyo na magkasunod. Yun po ang unang nagpataas ng presyo ng gulay dito sa Baguio. Pahirapan po ang pagkuha. Ang ilang mamimili dumidiskarte na lang para makatipid. Ang mahal din, yung ibang mas mura pa sa Manila. Lalo na yung broccoli, mas mahal din siya. Umaasa ang ilang negosyante na bababa ang presyuhan ng highland vegetables sa Disyembre para makabawi sa kita. Igan, ayon sa monitoring ng SINAG ay apektado talaga ang supply ng gulay dahil nga sa nagdaang bagyo. Umaasa naman ang mga supplier maging ang mga retailer na sa kasabay ng pagbuti ng panahon, balik normal na ang presyo ng mga highland vegetables sa merkado. Igan. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. May isang taong pamilya sa Barangay Landayan sa San Pedro, Laguna ang nananatili pa rin sa evacuation center dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanilang lugar. May unang balita si Nico Wahe. Ilang araw ng maaraw matapos humagupit ang bagyong Christine at bagyong Leon, pero baha pa rin sa ilang bahagi ng Laguna, lalo sa mga lugar na malapit sa Laguna de Bay. Dito sa Barangay Landayan sa San Pedro, 2 linggo na ang baha. Ang tubig, maitim at mabaho na. Nakahalo na rin kasi riyan ang mga basura at sari-saring dumi. Ang bahay nga ni Luz, may tulay na sa loob para lang hindi maghapong nakababad sa baha ang kanyang pamilya. Ang mga higaan nga nila nakababad na rin sa tubig. Ayan, ang bahay namin, mabaho na nga eh. Minsan nangangati na kami, ang baho na. Matagal na raw sila rito at wala naman din daw balak umalis. Mahirap ko kasi kumuha ng bahay ngayon, napakamahal eh. Hindi natin ho kayang umupa ng mahal. Kasi isang planchadora lang naman ho ako. Sa bahaging ito ng Barangay Landayan ay gumagamit na nitong balsang ito. Dahil hanggang ngayon, ito pa rin ang sitwasyon. Grabe pa rin ang baha. Itong tubig na yan, umaabot pa rin daw yan hanggang baywang. Yung mga residente, hindi na lang umaalis. Dahil ang palaging sinasabi, sanay na. Ang pamilya ni Joanne, bagamat sanay na, nahihirapan pa rin sa ganitong sitwasyon. Nagkakasakit din po yung mga bata dito gawa ng sa amoy. Pag umuulan po yung singaw. Sumasakit po yung tiyan nila. Pahirapan din daw sa pagpasok sa trabaho. Mahirap po pag pumapasok sa trabaho. Gawa nang nagbabalsa, tapos pagdating doon, lulusong pa rin sa baha. Nagkakasakit na rin ang ibang residente. Nalagnat ako, 5 araw na. Bagamat may tulay na ginagamit ang mga residente, may parte pa rin na kailangang lumusong sa baha. Sa tala ng barangay, mahigit 1,200 na ang kaso ng alipunga dito sa Landayan. Lumulusong po, nagbubuhat po ng tubig. Di-deliver po. Siguro sa tubig siguro yan sir. May itim na yung tubig eh. Sa loob kasi ng bahay namin wala namang tulay. Ano lang. Talagang kakaukaw yung
Nakakaukaw yung paa namin sa tubig. May mahigit 20 kaso na rin daw ng dengue sa barangay. Tabi kami ng lawa eh. Kaya hanggang ngayon meron pa kaming tubig na naranasan sa aming mga kabahayan sa tabing lawa. Ano ba nangyayari daw? Ano kasi mababa itong lugar namin eh. Kaya tumitigil ang tubig. Abutin ng December ang tubig sa amin. Ayon sa San Pedro LGU, masyado ng silted ang Laguna Lake dahilan para hindi na ito makatanggap pa ng tubig. Marami na raw masyado ang putik sa ilalim ng lawa. Kaya kapag bumaha, hindi ito agad humuhupa. May solusyon ba ang matagal ng problema? Yung mga waterways natin, syempre continuous yung ating mga declogging, yung desilting, pati yung paglalagay natin ng mga slow protection and retaining walls, flood control projects para yung tubig na inuulan sa atin at nanggagaling sa upper areas, diretso ng Laguna de Bay. Nakikipag-usap na rin daw ang LGU ng San Pedro sa LGU ng Binyan at maging sa Muntinlupa para pagtulungan masolusyonan ang mabagal na paghupa ng baha, lalo sa mga lakeshore barangay. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Hiling ng mga senador sa Land Transportation Office, tukuyin ang may-ari at driver ng SUV na nahuling dumaan sa EDSA busway nitong linggo. Sabi ni Senate President Chis Escudero, dapat mapanagot ang may-ari ng sasakyan, lalo't ayon sa LTO, peki pala ang plakang 7 na nakabit sa sasakyan. Hindi lang daw ito paglabag sa batas trapiko, kundi nakaapekto rin sa imahe ng Senado. Sinuportahan ni Senador Rapi Tulfo ang panawagan ni Escudero. Dapat daw agad ipaalam sa Senado kung sino ang may-ari ng nahuling SUV. Ayon sa LTO, inaalam pa nila ang pagkakilala ng may-ari ng SUV at kung sino ang nagmamaneho ng ito'y mahuli. Kaklay sa nahuling SUV sa EDSA busway na may plakang number 7 na ginagamit po ng mga senador, makapanayan natin si Atty. Greg Puwa Jr., Executive Director ng Land Transportation Office. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Opo, na-verify na po ba ng inyong tanggapan na peke itong protocol plate number 7 na nagamit nung nahuling SUV na tumakas sa EDSA busway? Igan, atin pong na-verify po na hindi po ito inisyu ng LTO, kaya po ito ay isang fake. Hindi inisyu sa sasakyan ng Cadillac? Una, hindi po inisyu sa Cadillac. Wala po kaming ini-issue na number 7 protocol plate sa isang white Cadillac. At kahit po yung plaka itself ay hindi po namin in-issue. Ayun. Paano po malalaman ng publiko na peki po? Ang dami yung gumagamit niyan eh. Ang dali lang bili niyang number 7 na plaka. Opo. Meron po tayong mga security features at mga design po na sinagamit sa mga plakang ini-issue po natin. Hindi po natin ito nakita doon po sa plakang numero 7 na nandun sa video po. May mga security feature, mga code, ganun po. Opo. Pagpasensyahan mo na, Igan, kung hindi ko masabi kasi baka pag sinabi natin kung ano po yung ating mga design or security baka features, gayahin pa. Baka gayahin pa, wala na po. Okay. Pero Atty. Puwa, pag tinignan niyo yung video, wala din hun conduction sticker. So, madali ho ba yung matukoy ang may-ari? Paano po yan? That's the challenge, Igan, dahil kung wala talagang conduction sticker, dahil wala tayong makita man lang na unique identification ng sasakyan. But dun sa video, Igan, parang meron po tayong nakita, although blurred, may nakita po tayo na orange na nasa windshield po nung driver side eh. Okay. We're hoping, we're coordinating with other agencies para baka may video po sila, ma-enhance, makita, may video po sila na mas malinaw, makita po natin agad ang conduction sticker. Opo. Kasi Atty. Puwa, marami tayong nakakasabay sa kalye, mga malalaking bihikulo, no? Minsan walang plaka at walang conduction sticker. Ba't ho ito naglilipana? Yun na nga po eh. Dapat po talaga meron yung conduction sticker dahil yung plaka pwede pong ilipat-lipat. Yes. Yung conduction sticker naman po. Pag makikita naman po natin na kapag tinanggal or isinabit. So atin pong inaaral yan na i-require pa rin yung conduction sticker despite having a plate number.
Okay. Attorney Puwa, sa record din po ng LTO, konti lang ba nang may-ari niyang mahal ho yung sasakyan niyan, no? Cadillac Escalade. Ilan Opo. lang ho ba nagmamay-ari sa Pilipinas niyan? Konti lang po, Igan. Initial po natin ay wala pa nga pong 30, but we're still looking. Baka meron tayong hindi na i-type, na ma-search. So we're still looking po kung yun na po talaga yung numero or hindi po. Yun yung mga narehistro. Opo, tama po di yun, ba? Kaigan. May mga smuggled din yan, di ba? Opo, ay pagka hindi po nakarehistro, Igan, Oo. hindi po rin po Pero- namin mache-check. Pag ganun po, Atty. Puwa, yung bilang, madali na nating malalaman din po, ano? Sa tulong na rin Opo, ng publiko siguro, madalas natang nakikita rin yung sasakyan na yan. Opo, yun na nga po. Sana po humihingi po kami ng tulong sa publiko kung alam niyo po kung sino po ang nagmamay-ari or kung alam niyo po kung baka nakatabi niyo sa kapitbahay niyo po pala, sana po ipagbigay alam niyo po sa amin Okay. para po ma-issuehan na ng show cause. So hanggang ngayon, wala pang identity kasi sa social media, merong bilyonaryong negosyante na tinutukoy na may-ari niyan at dati na rin mo may record sa LTO. Pakikumpirma po, wala pa kayo natutukoy? Wala pa po, Igan. Mahirap talaga social media. Good luck po, Atty. Puwa. Ingat po kayo. LTO Executive Salamat Director, Atty. po. Greg Puwa Jr. Thank you po, Igan. Thank you. Po. Aga sa mga oras na ito, inaapula pa rin ang apoy sa Commonwealth Market, Quezon City. Apektado na rin ang daloy ng trapiko malapit sa palengke. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Igan, mahigit 4 na oras na nakataas ang second alarm sa sunog na patuloy na inaapula ng mga bombero dito sa Commonwealth Market sa Quezon City. Pasado 2:00 ng madaling araw nang magsimulang lumaki ang apoy dito sa Commonwealth Market. Aligaga ang maraming tindero at tindera na maisalba ang kanilang mga paninda habang patuloy na nilalamon ng sunog ang bahagi ng palengke. Ang ilan sa kanila na nakausap natin, durog ang puso sa sinapit ng kanilang mga pwesto at paninda. Wala nang naisalba ang ilan kundi ang kanilang mga sarili, pero ang iba naman sinikap pa rin na makahakot ng ilang paninda nila sakaling pwede pa nila itong mabenta ngayong araw. Samantala, Igan, sa mga oras na to, abiso lang po sa mga motorista na dumadaan dito sa Commonwealth Avenue patungong Philcoa. Asahan po ang moderate to heavy traffic habang patuloy na inaapula ang sunog. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, 50 days na lang Pasko na. Kaya ang mga naghahanap ng murang Christmas decorations at display, welcome sa Divisoria sa Maynila. Maki-Christmas shopping tayo. Sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Katatapos lang ng undas, kaya matik na para sa maraming Pilipino, Christmas in our hearts na. Para sa mga nais na masulit yung kanilang Christmas budget, ready na ang Divisoria, Maynila. Kumukuti-kutitap ang mga paninda ni Joshua Solis dito sa Ilaya Street sa Divisoria, Maynila. Mabenta na raw ito habang naghahanda ng mga pamilya na bihisan ng Christmas lights sa kanilang mga bahay. 150 pesos ang pinakamura na ordinary lights. Pero dagdagan lang ito ng kaunti at makakakuha na ng super bright mabuhay lights para sa 300 pesos. O kaya ang mas mahahabang curtain lights na 700 pesos. Lahat ang hinahanap mo, lahat nandito. Christmas tree ba? DV sales. Anong height? Ang 3 feet, 300 pesos lang. 4 feet, 550 pesos. 5 feet, 750 pesos. At 6 feet, 1,200 pesos. Dagdagan din ng mga pasabit, 50 pesos sa maliliit na design tulad ng mga ice cream. O kaya 350 pesos para kay Santa Claus. May wreath din na 3 for 100 pesos. O kaya poinsettia decor na 150 pesos ang isang dosena. Ngayon na po kasi pag sa mga medyo kumukunti na lang stock ng mga Christmas light, mas nagmamahal po yung mga paninda. Igan, tip lang natin sa mga early bird, no? Alas 5 pa lang na umaga, bukas na yung mga stall dito sa Ilaya, dito sa Divisoria. At walang hassle, walang traffic. Ito ang unang balita mula rito sa Divisoria, Maynila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Isa sa mga binabantayang lugar sa US elections ang Pennsylvania dahil ito ay swing state kung saan halos pantayang suporta kina US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump.
Para sa update doon, makasap natin si GMA Integrated News Stringer Dave Llabanes Jr. Dave, kamusta na ang sitwasyon dyan? Good morning. Igan, magandang gabi dito sa Pennsylvania. Ang Pennsylvania ay battleground state. 9 na oras mula ngayon ay bubuksan na ang polling precinct para iboto ang susunod na Pangulo ng Amerika, Igan. Dave, bukod sa US President, ano-ano pang mga posisyon ng pagbobotohan ng sa US elections? Kabilang sa mga iboboto, Igan, ang 435 kongresista, 34 na senador, nakakatawan sa US Congress at 11 gobernador. Igan. Gaano ba ka-critical yung state of Pennsylvania sa resulta ng US elections, Dave? Alam mo, Igan, ang Pennsylvania ay kabilang sa swing state na mahalaga kina Donald Trump at Kamala Harris. Kilalang baluarte ng Republican Party ang Pennsylvania pero nabago ito nung nakaraang presidential election matapos na manalo dito si US President Joe Biden. Igan. At ngayon, kamusta ba ang laban dyan ni Kamala Harris at Donald Trump? Dikit ba, Dave? Sa ngayon, Igan, masyadong dikit ang labanan at marami ng disinformation na kumakalat na lalong nagpapagalit sa mga taga-suporta ng magkabilang panig. Ang Pennsylvania ay mahalaga sa dalawang kandidato dahil dito posibleng manalo. Kung sino ang mananalo dito sa Pennsylvania, siya ang posibleng ideklarang manalo sa eleksyon na darating, Igan. At kamusta ang paghahanda ng mga boboto mamaya? Sa ngayon, dito sa Pennsylvania ay handang-handa na, no? Nung November 3 natapos na yung early voting at ngayong araw maghapon ay nagpahinga at bukas magsisimula ang voting at nakahanda na ang lahat ng precinct para tanggapin ang mga boboto sa araw ng Martes. Igan. Dave, may mga balita kami, may mga dugong Pinoy daw na kumakandidato ngayon sa US elections. Anong posisyon yan? Igan, sa Amerika, 8 Filipino-American ang tatakbo sa iba't ibang posisyon. Kabilang na rito ang Assembly Member, State Senate, at Mayor at isa nga rito sa binabantayan ng Filipino community, si Jocelyn Jurado, na kung mananalo ay siya ang kauna-unang Pinay na mahahalal bilang miyembro ng council sa Los Angeles City. Igan. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer Dave Llabanes Jr. na nasa Pennsylvania, USA. Ingat ka, good luck! Kaugnay sa US presidential elections, makakapanayam natin si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Magandang umaga po, Ambassador. Ay, magandang umaga sa iyo. Opo, kamusta po sitwasyon dyan sa Amerika? Ngayong ilang oras na lang, election day na po. Well, everybody's anxious dito. Lahat ng mga magboboto, siyempre talagang they're eagerly waiting for tomorrow. Dahil napakalaking bagay itong election nito dahil very close nga at saka medyo divided nga itong bayan nito ngayon. Yung PhilAm community natin, anong pulso nila sa dalawang magtutunggaling ito mamaya? Well, medyo parang pareho na rin sa pulso. Hati rin. Parang hati rin dahil galing nga ako doon sa Ohio at doon, hati ang mga Pilipino doon. Merong for the Republican candidate, yung iba sa Democratic candidate. Pero sa California, alam naman natin, mas maraming Pilipino dyan at mostly, of course, they're Democrats dyan sa California. Opo. Nagkaroon tayo ng serye ng mga krimen laban sa mga Asia. Wala ba natatarget dyan na mga kababayan natin related dito sa eleksyon, Ambassador? Wala naman. At alam mo, ang maganda sa ating mga Pilipino, talagang appreciated tayo dito. Generally, lahat ng mga district dito sa Amerika, maraming mga Pilipino that are really good workers at appreciated by the community. Yung pagkain nga natin, yung adobo at saka pansit, talagang very popular na dito. Opo, may mga tatakbo palang may lahing Pilipino, Ambassador? Meron rin. Hindi ko lang maalala kung sino yung mga, pero sa California meron na tatakbo. Opo. Lahing Pilipino. Okay. Ito bang kahit sino manalo sa dalawa, Kamala Harris o Donald Trump, may epekto ba sa ekonomiya ng Pilipinas yung resulta dyan ng US elections? Well, ang ekonomiya, hindi natin alam ang really clear policy ng Republican Party candidate si President Trump.
Pero alam natin kasi America first. So ang inaasahan sana natin, yung mga negosyong Amerika na nasa China ay lumilipat na sa Asian countries. So we're hoping na tuloy-tuloy pa rin yan. Opo. Pero there is a push for many of these companies to go back to the United States and manufacture in the United States. Bibigyan daw sila ng tax incentives. Opo. Bagat pa man, we're still hopeful na marami pa naman negosyo na papunta sa atin. At the latest figures is that yung pinakamalaking exports ka ngayon in the Asian countries, Vietnam, Philippines is on top of the list of exports to the United States, which is a good sign. Ambassador, sa tingin nyo, yung problema natin sa West Philippine Sea at Mutual Defense Treaty, maapektuhan ba o magkakaroon ng pagbabago kung sino man ang manalo sa dalawa? Ayan, walang pagbabago yan dahil kausap ko yung mga nagtrabaho kay President Trump noon at mukhang babalik rin sila kung makabalik si President Trump sa White House. Sila inassure sa akin na yung defense treaty natin tuloy-tuloy yan at yung ating dahil yung ating mga visiting forces agreements is 1993 and 94 tapos yung EDCA rin in 2016. Importante rin para sa kanila yan dahil nasa interest rin nila na yung Indo-Pacific region nandyan ang Amerika. Opo. Ay maraming salamat. Ingat po, Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, Arnold. Salamat rin. Dream come true para kay Pulang Araw star Barbie Forteza ang panonood niya ng The Eras Tour ng multi-awarded singer-songwriter Taylor Swift sa Amerika. Sa Instagram, shinare ni Barbie ang moments ng pagsabay niya sa live na pagkanta ni Taylor ng hit songs niyang Cruel Summer, All Too Well at Love Story. Matagal na raw huge fan ni Taylor si Barbie. Naging emotional nga siya nang regaluhan siya ni Sparkle artist Rain Matienzo ng Eras Tour merch noong February. Ang cute ni Barbie, saya niyan. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.